nga ba pinagkaiba niya kung sakali sa tribalism and racism? Kasi parang yun nga, na parang, ano ba talaga ibig sabihin ng nationalism? Kunyari, sa mundo natin na to, kunyari, basic lang, bibili ako ng gamit. Kung gagamitin ko si nationalism, pipiliin ko yung gawa ng Pinoy kaysa sa gawa ng... Okay. Pero, paano kung mas maganda talaga at mas makakatulong talaga sa akin yung mabibili ko sa isa? Bakit ko kailangan piliin si gawang Pinoy? So parang ilagay na natin sa lahat ng bagay yun na parang technically, magiging bias ka lang technically kung saan ka nang galing. So kung sa nationalism siya, parang para mahalin mo siya, kailangan mong hindi magmahal ng iba eh. Di ba? Parang ganon. Us versus them. No? Oo, us versus them eh. So parang, yung nga rin isip ko na parang pag nationalism, ang ganda-ganda niyang pakinggan. Pero parang, macro perspective, para sa akin, sa nakikita ko, parang same as, yun nga, tribalism and parang, yun na, dito ako sa pako. Parang, dito ako sa pako na ang importante yung pako. Parang ganon. May kita natin yan, masabi nating ethnocentrism, di ba? Yung ethnocentrism. Yan din naman ang root ng racism, colonization. Oo. Gawin nating mas practical. Kasi may madaming mga bagay na that today cause a lot of oppression and exploitation and pain. Na totoo naman talaga that these are things that really cause suffering for people. But then you have to wonder, kung nagkakause siya ng suffering sa iba, ba't tinutuloy? Why is it something that's being continually used? And you have to go back in time and really see kung ano ba ang mga basic human tendencies natin. So, we would assume, for example, example lang, na if your culture, if your community, nasanay kayo sa lugar na sobrang lamig, part of your culture will be makakapal na damit, magaganda na makakapal na damit, right? At yung magiging language niyo will be probably, kung maraming snow at maraming puti, madami kayong words for snow, the word snow or for the color white. Kasi kailangan mo i-distinguish. And you'll see this in cultures Alaska, in the rainforest, for example. Sa mga jungle, madami sila language for the word green. Kasi kailangan mo identify ano yung mga tamang green. So you would assume in a cold environment na you would have words for snow. But then, when they start to meet different cultures, at makikita nila yung kultura na to, let's say dito sa Pilipinas, sobrang init, baka i-impose din yung jacket culture sa atin. Hindi naman bagay yung jacket culture sa atin. So that becomes a question of bagay ba siya sa kultura natin. So all these systems of economic systems, political systems, even architecture, na dinadala sa ibang lugar, I would assume that they're bringing it here because that worked for them and they're hoping that it will also work for us. When in fact, hindi naman talaga. And what happens is, nagiging second citizen tayo sa sarili nating bansa. Which is really strange. And even the word Filipino, hindi naman talaga sa atin yun, di ba? It really was... It really was dala siya ng King Philip. Yan siya, land of King Philip, 'di ba, Filipinas. So, but yung pagiging Pilipino natin ngayon is because we reclaimed it sa atin na yun. So, nung nagkakaroon na ng revolutions, what we were doing was, teka lang, bakit yung, kasi noon, 'di ba, Indio tayo, 'di ba? And then yung Spaniards na nandito sa Pilipinas, sila yung Filipino because they are under King Philip. So, ang tanong was, teka lang, kami yung pinanganak dito, ba't hindi kami yung Pilipino? So it started with sila yung mga Gomburza and the Ilustrados, and they started to collectively call themselves Filipino. So, di ba? So dumarating na yung consciousness ng pagiging Filipino natin through that interaction with other cultures. But then going back to your question na parang yung pagiging ethnocentric natin, na bakit kailangan unahin yung sarili nating kultura kumpara sa iba, it really comes from what we think works. Kung ano sa tingin natin works for us. Which is why, sobrang basic example. Napapansin mo ba na yung mga taong nagsasabing just dream big and try and experiment in life, sila yung mayayaman. Sila yung mga kayang gawin yun. Yung may safety net to actually do that. To say na parang, just have big dreams and just live life. Ang hirap sabihin nun sa mga taong talagang naghihirap sa buhay. So, survival. Exactly. So, these kinds of suggestions and ideas are out of touch because it works for you, pero it's not working for me. So, all these things na parang
dapat unahin yung sariling atin is really just, the first question should be, is it going to work for me, for my community? Gagaling ba kami kung gagayahin namin to? But then, nadidistract kasi tayo because yung standards natin are not our own anymore. Yes. So, kaya may kita natin sa napakainit nating mga kalsada na nagja-jacket tayo kasi yun yung pogi eh. Bakit? Hindi ang init-init dito. Ba't ka naka-jacket? 31 degrees. So, nagtatawa lang kayo mga so, these kinds of things, diba? Pero, pogi ka. Pero bakit? Whose standard is it really? So, the judgment of the standards, the judgment based on the standards, you have to ask a question, saan galing yung standard? At kung sariling atin nga naman ang uunahin, is it just a reaction to that? Or talaga bang may benefit kung yun yung gagawin natin? I'll give an example, yung sa jeepney phase-out natin. Diba? Yung jeepney phase-out natin, Actually, gusto ko rin mapag-usapan. Oo nga. Napaka-interesting kasi nito because here's an example of decolonization at work. So sa jeepney phase-out natin, totoo naman talaga na maraming mga jeepney na kailangan ng palitan or baguhin kasi ang luma na eh. Very old and very dangerous also. But then, ilagay natin to sa konteksto ng sistemang, yung urban spaces natin. Bagay ba ang jeepney sa urban spaces natin? At una-una, bakit kailangang mag-import ng jeepney mula sa ibang lugar? Bakit mina-manufacture abroad? At kung mag-i-import tayo ng mga jeepney mula sa ibang bansa, napakamahal nun para sa operators, para sa jeepney drivers at para sa commuters. Ngayon, mga less than 20 pesos pa ang binabayaran natin ngayon, aabot ng 30, 40, 50 na kung sa ibang bansa yung kukunin natin. Even though we have so many manufacturers dito sa Pilipinas who can give us better quality jeepneys based on our own cultural needs. So, ito yung example na kaninong standard bang ginagaya natin? Pag sinasabi natin gusto natin maging world class, bakit ang world class is sa ibang bansa lang? Western. But hindi sa atin. Hindi ba para maging world class tayo, we have to understand ourselves better and we have to, pag sinasabi kasing modernize, kailangan westernize. Bakit? So this is the kind of thing that we have to ask. Ano yung bagay sa atin? Ano yung bagay sa kultura natin? Ano yung bagay sa sistema at sa environment natin? So, going back to your question. And ang best way din na pwedeng panggalingan nun is dapat Pinoy din. No? So parang yun nga. It really comes from yung tinatawag ni Enriquez na pagsasakatutubo mula sa loob. So what's the truth? Diba? Ako naman, medyo ako naman, sir, yun nga yung mga sinasabi ko kanina, medyo cancelable na opinions ko. Ako naman medyo sa pag-transition naman ako ng jeepneys talaga. I mean, kung makakahanap ng same quality talaga na gawa ng Pilipino na sobrang efficient and at the same time hindi rin. Kumbaga, kahit yung emission niya is efficient talaga and yung durability and all, siyempre, dun ako sa Filipino made dahil kumbaga, dun tayo mas mag-benefit naman talaga. Tsaka hindi tayo maglalabas ng pera. Yes. Pero, kumbaga, yung dun sa pag-ayaw nilang pag-transition, kasi parang yung dinidikit natin yung kultura natin sa jeepney. So, gets ko na naging part na talaga na kultura natin si jeepney. Pero at the same time, alam ko meron ka rin dito, yung parang yung mga medyo toxic culture na hindi mali yung. Pero sa akin, parang ang sakit na titignan natin na Filipino pride natin, yung culture natin is mga military jeeps ng Amerika na sira-sira na inayos lang natin. Na parang feeling ko nakakadagdag din dun sa parang mababang pagtingin natin sa sarili natin na ang kultura natin talagang jeepney na parang kung nakita ko na kunyari ang car culture sa Japan. Ang cars galing naman talaga sa West. Pero nung ginamit nila yung kumbaga Japanese philosophy nila sa pagde-design, gumawa sila ng mga sasakyan, inangkin nila. So yung kultura sa Japan ng cars is Japanese culture na rin talaga yun, nasa kanila. Pero alam natin yung quality so feeling ko na pwede tayong mag-work towards the modernization of our transport system.
Pero with the pride na hindi kaya natin na malupit, hindi ito lang yung kaya natin, hindi jeepney lang na nagre-restore lang tayo ng mga lumang truck. Hindi tayo pang mga second hand na truck na ginamit lang. So parang madami tayong second hand sa Pilipinas. So parang not just jeepneys. Yun yung gusto kong magkaroon, yun yung parang gusto kong kaya importante rin para sa nationalism. Yung pride talaga na parang kasi ito magsisimula, feeling ko kung alam mong kaya mong gumawa ng malalaki ang magagandang bagay, kaya rin gawin mo. Yeah. There's a lot of parang yun nga yung sinasabi, madami nga tayo manufacturers dito at inventors, napaka-crafty natin bilang tao. As in crafty in the sense na crafty in the sense na magaling tayo gumawa ng mga bagay-bagay. So there's so much opportunity sa atin kung itatap ang ating mga inventors, itatap ang ating mga sariling engineers. Pero since hindi sila nabibigyan ng espasyo, saan sila pumupunta? Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. At so doon na pupunta yung mga brain drain natin. Yung dapat magaling na nandito na dapat inaalagaan natin, napupunta sa ibang bansa, mga doktor, mga teacher, and so on. So, the problem is not just jeepneys. It's just an example. So, the point is, yung jeepney modernization na issue is really part of a larger issue na napapakita na parang, pag sinabi kasi yung jeepney, parang napaka-limited natin na ito lang ang issue. Pero hindi Dumidikit dyan yung transportation system natin sa Pilipinas na ang hirap-hirap. Parang, kasalanan mo pa na malilate ka sa work when in fact walang masakyan, when in fact kailangan mo pumila pa haba-haba sa MRT, ang hirap nun. At laging nasisira at kulang sa kotse. Come on. So wala pang space para sa mga cyclists, I don't know So parang hindi lang siya jeepney issue. It's a larger issue. So when we finally start to realize, ito yung tinatawag ni sociologist na si C. Wright Mills na sociological imagination, that your personal problems are actually social issues. Pag na-realize natin yun, na yung problema na ito ay mas malaki pa kaysa sa dito lang, doon natin makikita, ay grabe yung sistema pala, ang dami palang kamay, ang daming gumagalaw. So, hindi na alagaan ng mga engineers and inventors natin. So, nawawala sila. At yung standard natin bilang ano ba ang magandang kotse is sa ibang bansa pa yung standard. Yung standard natin of what an environmentally safe vehicle is, ibang bansa pa. Kahit na meron naman tayong Clean Air Act, di ba? Parang may ganun din tayo. So, yung standard pa rin natin is foreign.